Naginit ng sesyon sa Senado ngayong araw matapos ma-corner si Senator Ronald Bato de la Rosa sa dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon Garcia na isang mainit na pagdinig. Natameme si Garcia sa serye ng matitinding banat at tanong mula kay Sen Bato kaugnay ng umano'y irregularidad sa ilang desisyong pinanghahawakan niya noong nasa serbisyo pa. Ayon sa senador, kailangan ng papanagutin ang mga sangkot sa katiwaliang matagal nang bumabalot sa mga institusyon ng pamahalaan. Hindi rin nagpauli si Congressman Rodante Marcoleta na walang takot na ibinulgar ang sa parehong pagdinig ang aniyay malalalim na katiwalian sa loob ng gobyerno. Ayon sa kanya, may mga proyektong pinondohan ngunit hindi natapos at may mga opisyal na di mo tumatanggap ng kickbacks mula sa mga kontrata. Binigyang diin ni Marcoleta na oras na upang alisin ang kulturang ng pang-aabuso sa kaban ng bayan kahit sino pa man ang masagasaan. Dahil sa mga pasabog na ito, nananawagan ng ilang mambabatas para sa mas masusing imbestigasyon at agarang aksyon mula sa mga kinauukulan. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Garcia ukol sa binibintang sa kanya. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa mga susunod na hakbang ng Senado at kung mauuwi ba ito sa pagsasampa ng kaso laban sa mga isinasangkot. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi. 20 million na yung boto ko. Paggising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan at ako ng 4 million votes . Pero you explained it properly, you explained it professionally, so maraming salamat for that clarification. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Doc Marites Mata, and Pastor Apollo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for giving me that lesson. And also I would like to congratulate my guerrilla warfare campaign team. Nasama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating, kahit na anong weather, andyan sila, hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. Thank you very much, Senator De La Rosa. Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino. Maayong adlaw, assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na ibinigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manilbihan muli sa kapwa ko Pilipino. Truly, God is good, God is fair,
pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Taus-puso din ang aking pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino, mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na tubong Mindanao sa pagkakataong makapagserbisyo muli sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag-endurso sa aming mga Duterten senatorial candidates. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa mga kapwa ko kandidato, Ipe Salvador. Lubos rin po ang aking pasasalamat sa mga bumubuo ng COMELEC sa pamumuno ni Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na commissioners, sa bawat empleyado ng COMELEC at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo. Yung iba po tinawid ang 7 oras para siguraduing maayos at matagumpay ang ating eleksyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Senator Go. Hindi pa ako tapos. Sorry po. Nagpasalamat lang po ako sa inyo. Sorry po. And for my second term, with all sincerity, I will continue to push for pro-poor programs and laws, especially on health. Health is wealth. We must work together to bring quality medical services closer to our people, particularly the poor and indigent patients. Ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. With the help of my fellow legislators, we will also continue to help our future generations. The youth whose voices we heard last elections and who hold the promise of a brighter future for our country. Hence, we need to invest more in education, like expanding further the law promoting the universal access to tertiary education signed by former President Duterte, so that students will be able to choose more programs and avail of free education. As an advocate of sports, we should also further advance sports development in the country, especially in the grassroots, so that aspiring young athletes can be given the opportunity to improve their skills and hopefully eventually produce more Olympic medalists who will bring honor to our country. That is why I keep encouraging fellow Filipinos, especially the youth, to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. We will also push for legislations that, if enacted, will provide more opportunities in terms of job creation and livelihood support. Together, we must pursue and strengthen food security in order to ensure that there is food on the table of our people. Importante po sa akin ang laman ng tiyan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. We must continue our fight against criminality, illegal drugs, and corruption for a more peaceful and orderly society. Mahalaga pong nakakalakad sa gabi ang ating mga kababayan na walang takot. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. The measure of the success of a society is the way it treats and takes care of its own people. As such,
starting today, let us now buckle down to work. Magtrabaho na po tayo. Hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang marami sa ating mga kababayan ang patuloy na naghihirap. Hindi lang naman legislation ang trabaho ng isang senador. Kasama din dito ang mandato, ang oversight para masigurong tama ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno, representation para makinig sa inyong mga hinaing at maging boses nyo sa Senado, constituency, kayo yon bilang aming pinagsisilbihan. With all humility, I wish to be remembered not just as a senator, but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Patuloy po ako magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magseserbisyo sa inyo lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. To the Chairman of the Commission of Elections, Honorable George Erwin Garcia, Honorable Ray Bulay, Honorable Amy Ferolino, Honorable Nelson Celis, Honorable Ernesto Maceda Jr., Honorable Marta Tangaño Kasingal, Honorable Noli Pipo, sa lahat po ng nandito ngayong hapon, sa ating mga minamahal na kababayan, I stand here incredibly honored and humbled by this opportunity. I'm grateful to God that we had a peaceful elections with a very good result. And today, with all humility, tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito at karangalan na ito. And I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart and exhibit leadership, because leadership is about showing up, standing up when it's easier to play it safe, and speaking out when it's more convenient to stay silent. I am overwhelmed by this moment because this journey hasn't been easy, and my heart is simply filled with love and gratitude. Again, I would like to thank God, everyone who supported and was part of my campaign, to everyone who pulled me through this, to my fellow candidates and my fellow senators. You are all an inspiration to me. And thank you for encouraging me. Sa lahat po ng nag-volunteer at kasama ko nung kampanya, maraming salamat. And to my family, to my husband, Erwin, to my kids, Tristan and Cara, thank you for being with me through the highs and lows. To my brothers, Paolo and Mark, thank you for guiding me and bringing me home. And above all, to my parents, to my mom, Senator Cynthia, and to my dad, Senator Manny Villar. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. And thank you for helping me
achieve my dreams and making my dreams come true. And higit sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa akin at nagbigay ng tiwala at suporta, maraming salamat po. Iingatan ko po ang inyong tiwala at suporta at makakaasa po kayo na magtatrabaho po ako para yung mga pangarap natin para sa sarili natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, at para sa ating bansa ay makakamit natin ng sama-sama. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na, at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay, at sa kanyang anak, na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino, na dama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo, at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po ay nais ko muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, at kay Commissioner George Garcia, sa ating bumubuo ng mga komisyoner nandito sa harap ngayon, at ang alyansa ng Bagong Pilipinas, at nagpakasakit at pakasipag si Congressman Toby Janko, ng campaign manager ng alyansa, at sa aking mga minamahal sa buhay, ang aking pamilya, at ang lahat ng lingkod lapid na nagpasakit at Senate team, at lahat ng tumulong at nagtiwala at sumuporta sa akin at lahat ng mamamayang Pilipino. Number 11 po ako, number 12. Nakakahinga na tayo. Nakahinga na rin po. Sa inyo po, at apat na term ko na po ito bilang senador, at gagawin ko po lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong mahihirap. Mabuhay po ang Pilipinas, mabihay po ang lahat po ng mga Pilipino. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Good afternoon, Commissioners, fellow Senator-elects, and all the guests. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga guro na walang kapagod-pagod na naninilbihan po during this election period. Sa lahat ng volunteer and COMELEC workers, and of course the commission headed by Chairman George Garcia. Salamat sa mga supporters ko na for the 4th time hinalal niyo ako bilang senator. Sa staff ko na walang kapaguran na tumutulong sa akin, and of course to my family, especially to my mom who's not here right now, but my mom, my brothers, my kids, and of course to God. Maiksing kwento po. 21 years ago, I was elected as the youngest ever female senator. And I entered the Senate with a good name, with a background in law, and a mom of 2 young girls. My 2 young girls are no longer little girls, and I now have another son. And I worked inspired by the legacy of my late father, Senator Rene Compañero Cayetano,
and the public service of my brothers, Alan, Ren, and Lino. I had the privilege of watching, of observing, and learning from great men and women of the halls of the Senate. The late Miriam Defensor Santiago, the late Edgardo Angara, Joker Arroyo, Juan Flavier, Nene Pimentel. They're all gone now, but I learned and I continue to keep their memory in my heart. And so, I know it's now my time to give back, not only to lead by example and to uphold and conduct myself in a manner becoming of a senator, but also to mentor the young. So I look around, and sino ba yung newly elected and young dito? Walang iba kundi si Camille Villar. Siyempre, bata pa si Bam, pero hindi na new si Bam. Di na. Si Kiko naman, who's not here with us, ahead pa yan sa akin. So si Camille lang, you're the only one I'll mentor, Camille. But to the rest of my colleagues, I look forward to engaging with you in healthy and heartfelt debates, to argue with you, and sometimes to fight with you to the point na I will not talk to you that day because mainit talaga ang ulo ko dahil hindi tayo nagkakasundo. Pero hihimayin natin ng isa-isa ang mga batas na hinaharap natin sa mga kababayan natin because they deserve no less. They deserve no less than people that they elected with different points of view, with different backgrounds, to argue their points, to find what is the best solution, and not to compromise just because it's easier to compromise, but to find the very best that the Filipino people deserve. We live now in the age of transformation and the age of innovation. We live in the time of acceleration, which means napakabilis pumalit ang mga bagay. Most of us who were elected grew up with a rotary phone, with a typewriter, with a file of fax, with a fax machine, with a telegram. Ask your children or grandchildren sitting here today, do they even know those words? Telegram means something else today. I asked my kids if they knew what a file of fax was, and they did not know. So we must change. We must be willing to learn. We must be willing to accept that things that we grew up with are no longer the things that our young people are growing up with. And we can only do that if we humble ourselves and begin to learn all over again. So with that, I will show up with a humble heart. I know that the Senate will stand up and be the leaders that this country deserves. So ako po yung nagpapakumbaba muli, nagpapasalamat sa inyong tiwala sa akin, and I am ready to serve my 4th term. Thank you very much. Chairman and the Commissioners of the Commission on Elections, at sa makapangyarihang mamamihang Pilipino, ang pinakamahalaga at una sa lahat ay ang aking pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Lahat ng kapurihan at karangalan ay sa Kanya. I would like to thank all those who supported and helped me during this campaign, the Alyansa of the President, especially my family, and my beloved wife, Helen. Gagampanan ko ang tungkulin na inyong binigay sa akin sa abot ng aking makakaya. Makakaasa kayo na buong puso at kaisipan ko na kayo'y paglilingkuran. In the Philippine Senate, from 1916 to the present, I am privileged to be the first and presently the only senator who have been elected 5 terms or 5 times. In these terms, I have made legislations and principally authored 259 laws that improved and elevated the lives of the Filipinos. In this 5th term, I will exercise oversight on existing laws to ensure that it is properly implemented. I will make sure
that the budget of the government is used correctly. And most of all, I will make certain to restore the good image, integrity, and independence of the institution. Nais ko pong mag-iwan ng maayos na legasiya, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga nauna po sa akin, sila Senator Vicente Yap Soto at Senator Filemon Soto, and most especially for the future generations of Sotos who will serve the Filipino people. My utmost gratitude to the millions of Filipinos who have given me their trust and confidence, and most especially to the great architect of the universe, my God. Ang aking taus-pusong pasasalamat, mabuhay ang Pilipinas. Matagal-tagal ko na rin kakilala si Chairman Garcia, no? At kung di ako nagkakamali, kami magkababayan sa lalawigan ng Cavite. Pero hindi ko akalain na ganito pala siya kasadista, no? 90 days kaming nagkampanya, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, speech kami ng speech. Nung makita ko yung programa, speech na naman, poproklama na kami, panalo na kami, speech na naman, Chairman. Levity aside, no? Barring any future adverse, serious, and credible issues or accusations raised against the Commission on Elections in the conduct of the May 2025 elections, I take my hat off to Chairman Garcia, the COMELEC commissioners, the staff, the employees of the Commission on Elections for a job well done. Like those who spoke before me and those who will speak after me, I have a long list of people to thank for making today possible. But I will only mention three most important individuals: God, my dear mother, and my dear father. Incidentally, they are all in heaven. Natatandaan ko noong kami maliliit pa, kami magkakapatid, hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin or sa amin ng aking mahal na ina. Huwag kayong magnanakaw, huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Katunayan, isang Lunes ng hapon, dumating ang aking nakakatandang kapatid. 1950s ito, nasa elementarya pa kami. Tuwan-tuwa siya, binabalita sa aking ina, Inay, nakapulot po ako ng 1 sentimo. And mind you, huwag natin matayin ng 1 sentimo nung araw, nung 1950s. Late 50s po ito. Dahil mahalaga po ang 1 sentimo. Ang sinabi ng aking ina, ang may-ari ng 1 sentimo na yan, hindi makakatulog ngayong gabi. Kaya saka hanap ng pera na yan. Kaya bukas ng umaga, pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino ang may-ari at isauli mo sa kanya. Yan po ang aking nanay na nagsasabi, nagbibilin na huwag kayong magnanakaw. Ang akin po namang ama, dahil siya anak ng isang veteranong katipunero, si Lolo Mauricio, ang laging habilin naman sa akin na hanggang sa ako'y, kasi nag-abot pa kami bago siya namatay, ako'y naging PNP, Chief PNP, Director General. Ang bilin niya sa akin, simple lamang, lagi mong pakakatandaan, Ping, sabi niya, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Yon po ang aking naging panuntunan, naging aking gabay sa mahigit 50 taon na ako'y nagsilbi sa gobyerno. 20 taon bilang sundalo, 10 taon bilang pulis, at 18 taon bilang senador. At ito po, Chairman, Commissioners, will be my 4th term as an elected Senator of the Republic. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang COMELEC, at mabuhay po tayong lahat.
Sa atin pong mga kagalang-galang na chairman at commissioners ng COMELEC, palakpakan po natin at 10 ng kanilang mga staff sa Commission on Election. Palakpakan po natin dahil po sa isang malinis at mabilis na halalan. Salamat po. Thank you. Salamat din po sa alyansa, sa pamumuno po ng Pangulong Marcos at ang aming pong campaign manager na si Ginoong Toby Chanco, and of course sa aking mga kasamahan. Ladies and gentlemen, fellow Filipinos, good afternoon. Thank you for believing in me. Thank you for choosing me as one of your representatives in the upper chamber this past election. It is the highest honor to serve you as a senator of the Republic of the Philippines. Today I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles, and dreams. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!